Ako po si Vince G. Santiago, 25 years old, from Zamboanga City. Yung mga hobbies ko po, minsan naglalaro po ako ng online games, mga Mobile Legends. Minsan din po nakikipaglaro ako sa mga kaibigan ko doon sa probinsya namin, basketball, baseball. Kakagraduate ko lang po. So, bale, naghanap po ako ng part-time job sa Zamboanga. Tapos yung araw po namin doon, minimum 381. So, medyo maliit siya pero parang tinis ko po muna para lang kaysa tambay lang po ako sa bahay. So, yun po yung pinasukan ko for the meantime, part-time job po. Mga alas 6 na po siguro yun ng gabi, chinek ko po yung game zone. Tapos nakita ko po yung tournament na meron tournament pre 10 PM. Tapos may malaking prize na makuha doon. Tapos that time po kasi, yun po yung unang pag-register ko sa tournament at hindi ko po alam na may ganong event pala na magaganap dito sa Manila. Bale, nung nalaman ko lang po, nung tumawag sa akin, which akala ko at that time na scam siya. Tapos, todo search po ako sa social media, sa Facebook, sa page nila kung legit ba talaga. Tapos doon ko po na-discover yung game zone po na TCC. That time po kasi, di po sila sure kasi baka sa isip nila scam po. Pero that time po, parang di po ako naniwala sa mga sinasabi nila, pati mga kapitbahay namin. Take risk ko po, bale, sinacrifice ko po yung duty ko na 5 days para lang maka-attend po dito sa Manila. Kumontra po, pero wala po sila magawa kasi that time po kasi parang pursigido po ako kasi na makapunta dito ng Manila. At yun din po yung first time na sakay po ako ng eroplano at naka-apak po dito sa Manila. Ang pabaon lang nila sa akin is mag-ingat ako, tapos update po ako lagi sa kanila, yun lang po. Ang ini-expect ko po kasi that time is, sabi kasi po dati is, kahit natalo ka, meron kasing consolation prize na makukuha. Sabi ko, iti-take risk ko to. Kahit matalo po ako, okay lang kasi may naman ako na 20,000. Tapos yun po yung that time. Pero hindi ko po talaga in-expect na makakaabot po ako ng finals. Yes po, sobrang worth it po. That time po kasi nung knockout round kasi, bitay po ako sa ranking kasi nasa dulo po ako. Sa pang-siyam po ata kasi that time po kasi para makapasok ka sa semifinals, kailangan mong makapasok sa top 9. Tapos that time po ako po yung pang-siyam na which is hindi ko po in-expect na nakapasok ako ng semifinals. Tapos nung semifinals na po, hindi ko po inasahan na ako yung magiging rank 1 that time kasi sobrang ganda ng laro ko. Pero nung finals, doon po medyo minalas ako sa cards eh. Pero okay lang, at least naging third naman po ako at medyo malaki-laki rin yung nakuha kong prize that time. Siyempre, hindi talaga maiwasan, hindi talaga mawawala yung magdasal. Hihingi ako ng guide na sana kung pala rin, maganda. Kung hindi din, okay lang din kasi sa experience pa lang po that time sa TC, doon pa lang po panalo na kami lahat. Parang ang napil ko kasi kaming lahat, kasi since 27 player kami, parang family kami, sir. Kasi unite po kami that time eh. Pagkatapos ng laro, banding kami sa hotel. Sobrang laki po ng pagbabago sa tagbo ng buhay ko. Yung course ko po kasi is forestry. Tapos that time, offer po ako ng game zone na maging live streamer. Which is that time, pinag-isipan ko po ng mabuti kung i-grab ko ba yung opportunity kasi dadalawang isip ako kasi Manila. Tapos wala po akong experience na mga live na yan. Kahit sa Facebook nga po, wala po ako. Hindi ko po na-try na mag-live sa Facebook. Pero since binigyan naman nila ako ng pagkakataon na pag-isipan po kung ano po talaga yung decision, kung i-grab ko ba na maging streamer sa games o hindi. Tapos nung January po, doon na po ako nakapag-decide na i-grab ko na po talaga yung opportunity, which is parang gusto ko po kasi that may experience ko din po yung bago sa paningin ko, kung yung sa hindi ko nakasanayan. Parang may time po na parang syempre mahirap din sa part ko kasi syempre ako lang dito, wala po akong relatives dito sa Manila, pero syempre kailangan po natin maging practical sa buhay. Kailangan natin kayanin yung mga bagay-bagay. Parang ginagawa ko na lang po siyang motivation kasi nandito po ako para maka-earn, para makatulong po sa kanila, para makaipon, para sa future ko din po. Yes po, halos lahat po.
yung pagla-livestream po, yung naka-live. Tapos nakikipagkwentuhan po ako sa mga viewers. Nakakapaglaro po ako ng Tong Hits habang nakikipagkwentuhan sa kanila, banding sa kanila. Ang dami po. Tapos sa family po, minsan pag may free time po ako, video call. Kasi yun lang naman po yung way para makontak ko sila, phone call. May portion din po na nalulungkot kasi syempre namimiss nila ako. Ganun po talaga yung buhay, kailangan natin maging practical. Kasi yung nakukuha ko naman pong sahod sa GameZone is sobrang sapat po para makatulong sila at maka-save po ako para sa sarili ko. Saka sobrang gaan lang din po yung trabaho na kahit andito po ako sa Manila, siyempre, namimiss ko din po sila, siyempre. Hindi po talaga mawawala na yung pagising mo, hinahanap mo yung presensya nila. Hinahanap yung presensya nila, pero tinasabi ko lagi sa sarili ko na kahit ganito, mahirap yung situation na hinaharap ko. Malayo po ako sa kanila. Tinitibayan ko po yung loob ko kasi kung i-ano ko lang po yung sarili ko, yung malungkot ako, iyak, wala naman din po ako mapapala. Kumbaga, lahat ng mga napapagdaanan ko ngayon, parang ginagawa ko po siyang motivation. Ang may advice ko lang po sa kanila is, dapat sa laro po talaga is pan-pan lang, saka lagi po talaga nilang tatandaan na play responsibly po. Ako po si Danica Mataro, 28 years old from Taguig City. Mahilig po ako maglaro ng online games like Mobile Legends and COC. Online Tong Hits. And then mahilig din po ako mag-swimming. Mga gusto kong puntahan, mahilig ako sa beach, within Philippines lang. Ayoko pumunta ng ibang bansa. Mga borders po namin. So meron kasi kami space sa harap ng bahay na parang pwede sila tumambay. Tapos doon naglalaro sila ng mga online games. Tuwing sila, pag nanalo sila, binibigyan nila ako ng balato. Tapos ayun, nilalaro ko din. Tapos kakalaro ko kasi ng slot games. Hindi ako manalo-nalo talaga doon. Kaya naghahanap ako ng ibang game. So nakita ko yung Tong Hits, na Tong Hits Plus. Tapos yun ang nilaro ko. Tapos naaliw ako doon kasi para siyang sa totoong Tong Hits na meron siyang pating sa gitna na mahihits mo kapag ikaw nanalo ng 2 beses na sunod-sunod. Yung ganun. Kaya sabi ko, para siyang totoong Tong Hits. Kaya ayun, naaliw ako. Tapos nung una, nakita ko na talaga yung advertisement ng PCC dun sa mismong Tong Hits Plus. Nung katagalan na parang lagi ako naglalaro. Tapos na-realize ko na parang qualified ako dun maglaro sa TCC. Kaya ayun, lalo ko siyang lalo akong lagi naglalaro dun sa may tournament. Ayun, lagi ako naglalaro. Tapos kaya rin ako tuwang-tuwa kasi tuwang-tuwa ako sobrang daming players. Sa sobrang daming players, natutuwa ako kapag marami akong napatalo na Natutuwa ko yung ang taas ng rank ko. Sabi ko, grabe natalo ko yung ganun kadami. Yung ganun. Kaya parang lalo akong na-challenge maglaro doon. Yun naman po, natuto din lang naman ako din magsugal dahil nga po yung nanay ko lagi po siya naglalaro ng Tong Hits sa bahay. Dati kasi yun ang libangan nila. Una takot talaga ako mag-Tong Hits noon kasi yung posta nila sobrang laki. Tapos hindi pa ako confident na baka mamaya maipatalo ko or ganyan. Ang laki ng pusta. Kaya nung una talaga, makikita mo talaga yung kamay ko na naginginig talaga ako pag naghahawak ako ng cards. Nung sa game naman po, para kasing hindi pa talaga ako naglaro, nung in-invite pa lang ako. Kasi sakto kasi yun, tumawag yung sa akin, yung in-invite na ako na kung gusto ko daw ba mag-join doon nga sa tournament na yun. Nung una, hindi ko pa siya na-insist na marami kami, pero ako kasi yung mga qualified, ang hirap din kasi doon talaga, manalo kasi dapat lagi kang nagtatap kapag nagjo-join ka doon. Oo, sobra talaga, as in, pagkapasok pa lang ng grabe yung nila, pa-welcome sa'yo, pagpasok mo pa lang ng venue.
Tapos may paano pa sila, basta grabe as in, sobrang worth it po talaga kasi yun na nga, pagkadating mo pa lang parang special ka dun eh. Ayun nga po, nakakilala ko ng mga bagong kakaibiganin ko, sobrang ng mga kasama ko ng time na yun. Sobrang sila, ang galing din nila makisama. Magaan silang kasama, hindi ka maiilang sa kanila. Ito lang, kasi mula nung nanalo ako ng TCC, mas lalo akong naging confidence sa sarili ko. Tapos naging live streamer din ako, so parang yung sinasahod ko sa live streamer mas malaki doon sa dati. Lagi ay na kong work. Basta mula nung TCC talaga naging lalo akong naging confident na na kaya ko na lang kami lang. Maibigay ko yung mga gusto ng anak ko. Tulad ng mabili ko siya ng cellphone niya, nakakapagbayad na ako ng tuition niya, ng service sa school, mga ganun. Yun nga, kasi mas lalong nagkaroon ako ng chance na na makasama sila. Maluwag yung oras ko para sa kanila. Gusto ko lang na sana na nag-aaral pa din siya, na nakakapagtuloy-tuloy siya sa pag-aaral niya, na napaprovide ko pa rin namin yung gusto niya, na okay yung kalagayan namin, na komportable yung buhay namin, na hindi kami nahihirapan, ganun. na didisiplina ko siya ng maayos, napalaki ko siya ng maayos, na may galang sa mga ibang tao, may respeto, tapos may takot sa Diyos. Ganun yung mga gusto kong maging niya. Ayan po, sa lahat po ng maglalaro, mga qualified players po ng GTCC, i-enjoy lang nila yung laro. Kasi maganda kasi maglaro talaga kapag enjoy mo lang eh. Masarap manalo pero marunong ka rin tumanggap ng pagkatalo. Kaya mas maganda kung i-enjoy mo kasi malaki ang chance na manalo ka kapag masaya ka sa ginagawa mo, yung ini-enjoy mo yung laro. Respeto sa mga kalaro mo. Yan, pakikisama. This is Danica Mataro. Welcome to Game Zone Table Game Champion Cup 2025. I am Mart Austria, 39 years old from Cainta, Rizal. As of now, naka-career break muna ako eh. Then I'm into business right now. Na-discover ko yung TCC through social media po. Then naglalaro ako sa Game Zone. Doon ko siya nakilala kasi pag free time ko, saka ako naglalaro ng Tongits. Bali, that time po, tumawag si Sir Gary na invited ako for TCC 2024. So, hindi ako naniwala kasi akala ko scam siya that time. Then, yun nga, na-confirm na qualified pala ako as a player sa TCC 2024. First and foremost, syempre happy. At the same time, yun nga, sabi nga ni Sir Gary sa akin that time na zero expense nga na provide ng company ng Game Zone, yung lahat ng expense from travel, food, hotel, and accommodation. Bali ang naging reaction nila is, good luck na lang ako. Kasi every time naman lahat na sasabihin ko, naniniwala man sila eh. Kaya that time, hindi na sila nagtaka na baka scam yan. So, sabi na sa akin na, good luck, Kuya Mac, ipanalo mo yung 300,000. Sabi ko, sige, push natin yan. Pagpunta pa lang sa tournament, di ba ilang days pa ang preparation nun? Ilang weeks pa pagkatapos ng tawag, ilang weeks pa. That time siguro punta ako ng ilang simbahan. From Antipolo Church to Satanay Church, dito sa Marikina. Parang pinag-pray ko na, Lord, bigyan mo ko ng guidance na sana mauwi ko yung kampyonato. Worth it naman yung pagkasali ko kasi at the same time, ako nga po yung nag-champion na which is hindi ko na-expect. So I'm very grateful and thankful din sa Game Zone na binigyan ako ng pagkakataon na mapasali sa patimpalak na yon, and yun nga po, nag-champion nga po ako. First from elimination to semifinals,
Ako kasi yung lahat ng games ko doon, ako yung top 1. Then nung sa finals na yung kami ng tatlo ni Danica si Vince, so sobrang higpit ng laban kasi to the point na almost twice akong nag-70. Yung credit ko na lang sa chips ko is 70. So parang inisip ko na wala nang pag-asa na once in a lifetime opportunity lang ang mangyari sa amin yung ganun. Kaya go lang, push lang. Kaya yung last game na namin ni Danica, which is yung nag-fight na siya, is nag-fight na rin ako. Kasi parang take risk na lang, win or lose okay lang. Fight lang. Mali mo, yun pala magpapabago ng buhay mo, yung huling, siguro, I think, yun nga po, si Danica talaga yung pinakamaigpit kong kalaban noong that time. I feel overwhelmed na nationwide, meron palang mga tao na nahihilig sa tongit. So, as I met them, parang napakabait nila, napaka-approachable, parang magkaibigan kami na matagal na panahon na. Even though it is ilang days lang pa kami magkakasama doon, parang ang close na namin. Kaya I'm thankful din ako sa kanila at yung mga naging kako-player ko nung TCC 2024. Bali po, binago ng TCC yung buhay ko at the same time, yung prize po na kasi na napalunan ko is first sinave ko, then in-add doon sa business. At the same time, I spent with my family and friends. Siguro life must go must goes on. Ganun pa rin, siguro nakapokus pa rin ako doon sa business ko. Then yun nga, siguro nagta-travel ako, tapos siguro nasa probinsya, ganyan. Patay na po kasi yung parents ko, so siguro masaya sila sa na-achieve ko ngayon. Saka kung buhay pa sana sila, yung achievement na saka yung pagiging champion ko sa TCC na nabahagi ko rin sa kanila, na-experience na nila yung mga blessing na dumating sa buhay ko, nakasama sila. Bali ipapa-experience ko sa kanila na ita-travel ko sila, ini-enjoy yung pagkapanalo ko. At the same time, ipaparanas ko na yung winnings ko is a blessing na dapat sinishare ko together with them. Nabuo kami. Sinasabi kasi, laking lola at lola kasi ako. Sinasabi kasi nila sa akin palagi akong mag-ingat kung saan man ako nagpunta. Kasi nung nag-work ako, almost 2 decades na hindi ko sila kasama kasi nag-work ako din sa Manila, tapos sila nasa province. So parang pasyal lang din ako doon pag holiday, mga may season. So yun ang sinasabi na sa akin na mag-ingat ka palagi. Kaya na-miss ko sila, mahal ko sa kanila. Sa magiging next player ng TCC, i-enjoy nyo lang, have fun lang kayo, then maging focus at maging strategic sa paglalaro. Good luck sa game, saka game lang tayo responsibly. Ako si Mart Austria, Responsible Gaming Ambassador. Welcome to Game Zone Table Game Championship.